Ang gusto naming mangyari, at ito naging recommendation rin ng Protect Committee, ay magkaroon ng staggered increase. No? Ang aming panawagan sa ERC, huwag isabay yung pagtaas ng kuryente sa pagtaas ng petroleum, pagtaas ng bigas. Nakita ko tumaas rin ang presyo ng bigas, pakonti-konti. So triple whammy ang consumers natin, lalo na yung pinakamahirap natin mga kababayan. Humihingi na ng tulong ang Senado sa Energy Regulatory Commission o ERC upang hindi gawing biglaan ang pagtaas ng singil sa kuryente sa ilalim ng krisis. Sa ika-4 na pagdinig ng Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o Protect Committee ngayong araw, umapela sila sa ERC na ipatupad ang staggered payment o utay-utay na pagbabayad sa inaasahang dagdag singil sa kuryente. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng komite, layo nitong maiwasan ang malaking dagok na papasanin ng mga consumer kasabay ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at bigas. Kung tutuusin aniya, hindi na bago ang ganitong hiling dahil naipatupad na ito noong panahon ng pandemya. Taong 2020, naglabas ng direktiba ang ERC para sa installment basis na pagbabayad ng electric bills upang maibsan ang bigat ng gastusin ng mga pamilyang nawalan ng kabuhayan dahil sa lockdowns. Hindi bago yung staggered payment. So aking panawagan din ng committee at recommendation, mag-implement ng staggered ang ERC. Ang kuryente ay isang bagay na kontrolado ng gobyerno through regulation. At alam ko meron kayong in-issue na circular na pag 1 peso na ang generation, i-review nyo at mag-i-implement on a case-to-case basis. Pero tingin ko yung 1 peso mataas yun eh. No, kasi ang konteksto natin dito, sabay sa gasolina, no, sabay sa bigas. Kaya ang tingin ko yung 1 peso mataas. Ang tingin ko, bawat taas, especially at this time, mag-implement na tayo ng staggered increase dahil hindi talaga kaya ng consumers natin. Positibo naman ang tugon ng ERC sa panawagan ng komite. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan, muli nilang susuriin ang kanilang mga advisory para sa posibleng pagbabago sa mandatory reporting ng distribution utilities. Sige po, Mr. Chair, we will revisit our advisory and look into the possibility of lowering yung trigger para sa mandatory reporting by distribution utilities of their generation charge calculation and also the staggering mandate for them, which will include also the mandate for generation companies to settle with partial payments from the distribution utilities. Samantala, naging usapin din sa pagdinig ang lifeline subsidy o ang diskwentong ibinibigay sa mga low-income customers. Ayon kay Senator Gatchalian, upang hindi na idagdag pa ito sa bill ng mga regular na nagbabayad ng kuryente, mungkahi niya na gobyerno na ang sumalo rito. Base sa datos na kanyagi mula sa 8 sentimos, bumaba na ito sa 1 sentimo sa paglipas ng mga taon. Ang nakikita ko dito dahil nga mas strict na ang gobyerno ngayon, no, sa pagpipili ng kung sino pwedeng kumuha nitong subsidy at 8 million na lang, nakikita ko na posible na rin i-absorb ito ng gobyerno dahil 8 million naman talaga, that's 80 million a year. No? So kung titignan natin ang AIX program, that's 63 billion a year. No? So maliit lang ang makakain nitong pag-a-absorb, no, ng lifeline. Samantala, iginiit naman ni Senator Amy Marcos na kung maaari ang mga distribution utility o DUs na tulad ng Meralco ang pumasa nito para hindi na ipasa ang subsidiya sa ibang mga consumer. Di ba kaya? Maliit lang naman to. Ang liit-liit naman ng lifeline na yan. At nasabi nga, 135,000 lang naman, 8 million lang naman yan every month. Hindi ba pwedeng i-absorb na ng Meralco yan? Handa naman ang Meralco na sumunod sa anumang direktiba ng ERC, ngunit ipinaliwanag nila ang maaaring komplikasyon sa pag-ako ng buong subsidiya. We'll defer or we'll comply with whatever regulations ERC releases. Yung sa discount, yung sa lifeline subsidies lang po, it is used to fund discounts on the bill. Tapos yung discount po na yun sa lahat ng component. So kasama po yung generation charge na yung pinamalaking component yung na bill. So maybe we need to discuss the mechanism kasi bakit ho i-absorb ng distribution utility lahat when the discount is applied also, for example, to the generation and transmission charge.
Ngayon, ipinaubaya na ng Senado sa ERC at Power Utilities ang pagbalangkas ng solusyon para mapababa ang bayarin at matulungan ang mga consumer. Binigyang diin din ng komite na sa gitna ng krisis, ang kapakanan ng maliliit na consumer ay dapat nabigyang prioridad. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.